Welcome back to our channel. Sa episode natin ngayon, pag-uusapan natin ang isang malaking opportunity para sa Armed Forces of the Philippines, ang pagretiro ng US Army sa kanilang turboprop PORED surveillance aircraft at kung paano ito pwedeng maging game changer para sa defense capabilities ng bansa. Tara't alamin ang buong detalye. Pero bago tayo magsimula, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at paglaban sa maling impormasyon. Mula sa mga report ng US Department of Defense, inanunsyo na ng US Army ang planong i-retire ang lahat ng turboprop PORED surveillance aircraft nila simula sa dulo ng 2025. Kasama rito ang mga kilalang platforms tulad ng RC-12X Guardrail, isang aircraft na ginagamit para sa Signals Intelligence o SIGINT, at ang MC-12SEMARSSM, isang multi-intelligence reconnaissance aircraft. Ang dalawang ito ay nakabase sa Beechcraft C-12 Huron o Super King Air platform, isang subok na aircraft frame na kilala sa reliability at ease of maintenance. Ipapalit sa kanila ang mga jet PORED surveillance platforms bilang bahagi ng High Accuracy Detection and Exploitation System, o HADES program ng US Army. Mas modern, mas mabilis, at may mas mataas na ceiling ang mga bagong jets, pero hindi ibig sabihin na wala ng silbi ang mga papalitang turboprop aircraft. Ngayon, paano ito konektado sa Pilipinas? Ang Armed Forces of the Philippines, lalo na ang Air Force at Navy, ay kulang na kulang pagdating sa electronic intelligence capabilities. Sa ngayon, wala tayong dedicated aircraft na kayang magsagawa ng SIGINT o ELINT operations. Ibig sabihin, wala tayong platform na kayang makinig sa communications ng kalaban, mag-monitor ng radar signals, o magsagawa ng surveillance discreetly mula sa ere. Ito ang pagkakataong pwedeng samantalahin ng Pilipinas, humingi ng grant o IDA o excess defense article transfers mula sa Estados Unidos para makuha ang ilan sa mga retiradong surveillance aircraft na ito. Ang Philippine Navy nga, may experience na sa paggamit ng Beechcraft airframes tulad ng C-90 King Air Maritime Patrol Aircraft. So kung i-expand ang capability gamit ang C-12 variants, magiging logical at cost-effective ito. Lalong may malaking relevance ito sa sitwasyon natin sa West Philippine Sea. Kung meron tayong ganitong surveillance aircraft, may malaking chance na ma-detect natin ang radar emissions at communications ng Chinese ships. Pwede rin nating ma-monitor ang illegal operations ng China sa kanilang mga artificial islands tulad ng Mischief Reef at Subi Reef. Real-time intelligence ang habol dito, na pwedeng gamitin ng AFP para magplano ng mas maayos na operational response, at may bahagi rin sa ating mga kaalyado gaya ng US, Japan, at Australia. Sa panahon ngayon, information dominance ang tunay na laban. At kung tayo ang una makakaalam ng galaw ng kalaban, may edge tayo hindi lang sa depensa kundi pati sa diplomasya. Sa ganitong setup, hindi lang tayo aasa sa satellites o foreign intelligence feeds. Tayo mismo, may kakayahan ng mang-alap ng intel, at makakapag-ambag pa sa mutual defense efforts kasama ang ating mga allies. Feasible ba ito para sa Pilipinas? Oo. Una, surplus equipment ito ng US. Posibleng ibigay ito sa atin under a grant or at minimal cost. Pangalawa, may existing training infrastructure at maintenance experience na tayo dahil sa C-90 platforms. Pangatlo, hindi ito kasing taas ng maintenance ng mga fast jets o AWACS. Mas kayang i-sustain ng AFP kahit sa medium term. May strategic value rin ito. Kung papasok ang Pilipinas sa electronic intelligence domain gamit ang mga retired US platforms, pwede tayong maging parte ng mas malawak na intelligence sharing network ng mga Western-aligned democracies. Isang halimbawa dyan ang Five Eyes, US, UK, Canada, Australia, at New Zealand. Hindi man tayo full member, ang pagkakaroon ng sariling SIGINT capability ay nagbibigay ng leverage para maging secondary or supporting node sa Southeast Asia. Ayon pa sa ilang ulat, ginagamit daw ng China ang kanilang civilian fishing vessels bilang signal collection platforms. Tinatawag itong civilian electronic warfare strategy. Kapag meron tayong SIGINT aircraft, pwede nating i-counter ito sa pamamagitan ng electromagnetic mapping.
Malalaman natin kung aling mga barko ang may suspicious radio frequencies kahit hindi sila mukhang military ship. Pwede ring i-integrate ang mga surveillance aircraft na ito sa Maritime Domain Awareness Framework ng bansa. Kasama na dito ang Coast Guard, Navy, at mga maritime radar stations. Kung may unusual activity na na-detect, agad pwedeng i-deploy ang surveillance aircraft para i-verify at kolektahin ang intel. Huwag rin tayong matakot sa term na electronic warfare o intelligence ops. May mga training programs ang US para sa allies nila, tulad ng IMET, International Military Education and Training. Pwedeng ma-avail ito ng Pilipinas para sa simulator training, joint exercises, at mission integration habang dumarating pa lang ang mga airframes. At hindi lang ito para sa defense. Sa panahon ng kalamidad, pwedeng gamitin ang mga aircraft na ito para sa aerial reconnaissance, communications relay, at damage assessment, lalo na sa mga isolated areas. Cost-efficient rin ito. Kung bibili tayo ng bagong surveillance aircraft na may SIGINT at multi-int capability, aabot tayo ng hanggang $50 million per unit. Pero kung galing ito sa US surplus, minimal lang ang gastos, refurbishing at transport cost na lang. Kaya dapat pumasok na ang Department of National Defense sa negotiation phase. Ang EDA process ay may timeline, at first come, first served ang sistema. Maraming bansa ang interesado sa parehong capability. Kung hindi tayo kikilos, baka maunahan pa tayo. Pwede ring mag-partner ang Pilipinas sa local aerospace companies o universities para sa data analysis and processing. Hindi lang basta pagkuha ng data, kundi pag-unawa at paggamit ng impormasyon para sa seguridad, environmental monitoring, at maritime protection. Halos lahat ng US allies sa Indo-Pacific ay nag-i-invest na ngayon sa surveillance at electronic warfare, Japan, South Korea, Australia, Indonesia. Kung gusto ng Pilipinas na makasabay at maging credible regional partner, hindi na ito optional, necessity na ito. Tandaan natin, ang tagumpay sa conflict ay hindi lang nasusukat sa dami ng barko o eroplano, kundi sa dami ng impormasyon tungkol sa kalaban. Intelligence ang nagpapanalo ng mga laban, kahit sa panahon ng kapayapaan. At dahil may Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA tayo sa US, posible ring gamitin ang mga aircraft na ito para sa joint missions. Pwede tayong magsagawa ng combined surveillance operations at intelligence sharing missions kasama ang US forces. Malaking hakbang ito sa self-reliant defense posture ng Pilipinas habang pinapalakas din ang ating role sa regional security cooperation. Ang recommendation natin ngayon sa Department of National Defense at Pamahalaan. 1. I-request agad sa US ang transfer ng RC-12X at MC-12S under the Excess Defense Articles Program. 2. Maghanda ng integration plan, kung saan sila i-assign, at anong missions ang pwedeng isagawa. 3. Mag-conduct ng joint training at capability building para sa transition ng mga crew. Kung hindi natin ito i-grab ngayon, baka mapunta ito sa ibang bansa o mabulok lang sa storage ng US. Sa panahon ng information warfare, ang intelligence ang tunay na sandata. Ang mga aircraft na ito ay hindi lang mata sa kalangitan, kundi tenga ng bayan. Kung gusto nyong updated pa kayo sa mga military at defense developments ng Pilipinas at ng rehiyon, don't forget to like, subscribe, at i-hit ang notification bell. Maraming salamat sa panonood, at hanggang sa susunod, stay vigilant, Pilipinas!